Sa video na ito, makikita at malalaman ang mga bayani, kilala, dakila at personalidad na mga Pilipino na may mahalagang kontribusyong nagawa sa kasaysayan ng Pilipinas na isinilang sa buwan ng Marso. Noong ika-1 ng Marso taong 1878, isinilang si Macario Sakay, isang pinunong katipunero at Pangulo ng Republikang Tagalog, isang pamahalaang revolusyonaryo na itinatag niya upang ipagpatuloy ang pakikibaka laban sa mga Amerikano. Noong ika-2 ng Marso taong 1847, isinilang si Cayetano Arellano, ang unang punong mahistrado ng Korte Suprema ng Pilipinas sa ilalim ng pamahalaang sibil ng Amerika. Noong ika-3 ng Marso taong 1928, isinilang si Gelia T. Castillo, ang itinanghal na pambansang alagad ng agham noong 1999, at isang kilalang Pilipinong sosyologo, na nakilala bilang isa sa mga pangunahing tagapagtatag ng sosyolohiya sa Pilipinas. Noong ika-4 ng Marso taong 1879, isinilang si Rosa Sevilla de Alvero, ang nagtatag ng Instituto de Mujeres na kauna-unahang paaralan para sa mga kababaihan na hindi angkla sa relihiyon. Noong ika-5 ng Marso taong 1877, isinilang si Adriano Arcedera, ang lider at tagapagtatag ng bandang Camparse de San Jose. Noong ika-6 ng Marso taong 1945, isinilang si Angelo Castro Jr., isang Pilipinong mamamahayag na nakilala bilang news anchor ng The World Tonight na programa ng ABS-CBN at ANC noong 1986, at ang lumikha ng programang TV Patrol ng ABS-CBN. Noong ika-7 ng Marso taong 1852, isinilang si Gregorio Santiangco, isang abogado, ekonomista, at manunulat na nakilala bilang may akda ng El Progreso de Filipinas, noong 1881, kung saan ipinaglaban niya na ang mga Pilipino ay hindi indolente o tamad tulad ng sinasabi ng mga Espanyol na sumakop sa Pilipinas. Noong ika-8 ng Marso taong 1860, isinilang si Antonio San Agustin, isa sa mga pinatay sa Kutang San Felipe sa lungsod ng Cavite noong ika-12 ng Setyembre taong 1896 na nakilala bilang 13 martir ng Cavite. Noong ika-9 ng Marso taong 1851, isinilang si Pasiano Rizal, ang tanging kapatid na lalaki ng pambansang bayani ng Pilipinas na si Gat Jose Rizal. Noong ika-10 ng Marso taong 1869, isinilang si Macario J. Adriatico, ang itinuturing na ama ng Manila Charter, dahil sa pagsusulong nito sa kauna-unahang Asemblea ng Pilipinas noong 1907 bilang kinatawan ng Mindoro. Noong ika-11 ng Marso taong 1907, isinilang si Arturo Alafriz Sr., isang abogado na naglingkod bilang Solicitor General ng Pilipinas mula ika-1 ng Hulyo taong 1961 hanggang ika-24 ng Enero taong 1966. Noong ika-12 ng Marso taong 1870, isinilang si Nicolas B. Buendia, isa sa mga founder ng Philippine Independent Church at nahalal na delegado sa Kumbensyong Konstitusyonal mula sa unang distrito ng Bulacan noong 1934. Noong ika-13 ng Marso taong 1874, isinilang si Leandro L. Fulan, ang tinaguriang bayani at liberador ng lalawigan ng Antique dahil sa pangunguna nito sa pagpapalaya ng lalawigan mula sa Espanyol at pagtatanggol ng kasarinlan mula sa mga Amerikano. Noong ika-14 ng Marso taong 1875, isinilang si Gregorio B. Abogado, isang politiko at abogado na naglingkod bilang gobernador ng lalawigan ng Samar mula 1943 hanggang 1944. Noong ika-15 ng Marso taong 1818, isinilang si Mariano Alvarez, isa sa mga nangunang manghihimagsik sa Cavite.
Noong ika-16 ng Marso taong 1864, isinilang si Mariano Noriel, ang Pangulo ng Konseho ng Digmaan na humawak sa kaso ni Andres Bonifacio noong 1897. Noong ika-17 ng Marso taong 1877, isinilang si Patricio Mariano, isang nobelista sa wikang Filipino na nakilala sa kanyang pagsusulat sa mga pahayagang makabayan at pagsusulat ng ilang mga akda noong panahon ng mga Amerikano. Noong ika-18 ng Marso taong 1855, isinilang si Jose Tagle, isang opisyal militar na lumahok sa labanan sa Imus mula ika-1 ng Setyembre hanggang 3, 1896. Noong ika-19 ng Marso taong 1731, isinilang si Gabriela Silang, ang kinikilalang pinakaunang babaeng heneral na lumaban sa mga Espanyol. Noong ika-20 ng Marso taong 1843, isinilang si Ambrosio Flores, ang unang Pilipinong gobernador ng lalawigan ng Rizal. Noong ika-21 ng Marso taong 1860, isinilang si Benito Valdez, isang Pilipinong manggagamot na nagsilbing unang direktor ng ospital ng San Juan de Dios. Noong ika-22 ng Marso taong 1869, isinilang si Emilio Aguinaldo, ang unang Pangulo ng unang Republika ng Pilipinas. Noong ika-23 ng Marso taong 1863, isinilang si Mariano Ponce, isang Pilipinong manggagamot na pinuno ng kilusang propaganda na hinimok na magrevolusyon ang Pilipinas laban sa mga Kastila noong 1896. Noong ika-24 ng Marso taong 1872, isinilang si Archbishop Gabriel M. Reyes, ang unang Pilipinong naglingkod bilang Archbishop ng Maynila mula 1949 hanggang 1952. Noong ika-25 ng Marso taong 1908, isinilang si Julian Banzan, isang pambansang alagad ng agham at kauna-unahang siyentista na nagsagawa ng pananaliksik at pagsubok upang pagkunan ng alternatibong panggatong ang bunga ng niyog. Noong ika-26 ng Marso taong 1867, isinilang si Braulio Rivera, isa sa mga miyembro ng Katipunan na nag-umpisa ng himagsikan at isa sa 13 martir na binitay sa Bagong Bayan noong ika-11 ng Enero taong 1897. Noong ika-27 ng Marso taong 1870, isinilang si Ruperto Siquang Leon, ang nagsilbing kalihim ng tanggulang pambansa sa panahon ng administrasyon ni Manuel Rojas noong 1946. Noong ika-28 ng Marso taong 1945, isinilang si Rodrigo Roa Duterte, isang Pilipinong abogado at politiko na naglingkod bilang ika-16 na Pangulo ng Pilipinas. Noong ika-29 ng Marso taong 1870, isinilang si Manuel A. Zamora, isang Pilipinong parmasyutiko na nakilala dahil sa kanyang pagkakadiskubre ng tiki-tiki formula laban sa beri-beri. Noong ika-30 ng Marso taong 1955, isinilang si Marilo Diaz-Abaya, ang itinanghal na pambansang alagad ng sining sa pelikula noong 2022. Noong ika-31 ng Marso taong 1884, isinilang si Teodoro Calao, isang nasyonalistang iskolar, mambabatas, mamamahayag, historiador, at isa sa iilang mahusay na manunulat ng Pilipinas sa 3 wika, sa Espanyol, Ingles, at Filipino. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.